Alright, magandang gabi na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. O may gusto lang ho ako na i-share ho sa inyo. Yung nakikita nyo po sa screen, siya po si Kulukoy. Nako ho, mukha yatang ito naman ang susunod na makita natin sa social media na paiyak-iyak ho. Matindi ho itong paratang niya kay Mr. President Bongbong Marcos. So alam naman ho natin, no, na matindi ho, no, at hindi ho ito biro ang kinakaharap natin na crisis dito sa pagtaas ng langis. Pero ito ho si Kulukoy, gumagawa naman ho ng kwento sa kanyang social media para ipaniwala sa kanyang mga viewers o sa kanyang kapwa supporters na mga DDS. Sa sobra nilang maiangat ang pangalan ni Sara Duterte, gumagawa ho sila ng kwento para kay Mr. President Bongbong Marcos, para siraan si Mr. President Bongbong Marcos. Alam naman ho natin mga ka-aksyon na ang ating mga otoridad ay lagi ho yan nakamonitor sa social media. At ang sino man na nagpapakalat ng kasinungalingan sa social media ay hindi ho nila yan pinapalagpas. Talagang iniimbitahan ho talaga yan sa kanilang mga opisina. Eto naman ho mga ka-aksyon. Hindi ko alam bakit ganito ho ang ilan sa mga DDS na mga creator. Para bang masabi ko ho talaga, ano to sila mga may sayad ba mga ulo nito? Oo. Talagang naniniwala na ho talaga ako na kapag nagigipit ito sila, sa fake news kumakapit para kumita lamang. 'Di ba? Pero hindi nila alam. Pero alam ko na alam nila na ang bawat kasinungalingan, panluloko sa ating kapwa Pilipino ay may kaakibat po yan na pananagutan. Pero ho ito, si Kulukoy, abay, tulog yata sa mga nangyayari. Tulog, hindi niya yata napapanood yung mga ini-invite o hinuhuli ng ating mga otoridad regarding sa mga fake news na kumakalat, na humahagulhol, tumutulo ang luha at sipon halos naghalo na dahil sa paghingi ng sorry. Pero Iwan ko ba dito sa mga ilan sa mga supporters ng mga Duterte? Bakit ganito ho itong mga, iwan ko parang may mga sayad yata ito, mga ka-aksyon ha? Ito ho, panoorin po muna natin itong maikling video niya mga ka-aksyon. Mga idol, binabantayan naman pala ni Sara yung langis, mga gasolina, diesel. Binabantayan ni Sara. Kung sino man daw yung lumagpas sa presyo, maaring ipapasara yung mga gasolinahan. Pinipigilan pala ni Sara guys ang pagtaas. Kaso lang utos ng ating Pangulo na ipataas yung mga gasolina, mga diesel, mga langis. Yun lang po mga ka-idol, ina-update ko lang po kayo. Yun na ho mga ka-aksyon, mga kakampeng. Wow, grabe pala ang ginawa ni Sara. Sus Maria Josep, ginawa mo naman kami mga loko-loko dito, Kulukoy. Diyos ko, ang presidente, kahit sinong presidente, walang magagawa sa pagtaas ng presyo ng langis. Yan pa kaya ang vice president na si Sara? May magagawa kaya yan? Ginagawa mo mga loko-loko yung mga viewers mo. Sa totoo lang. 'Di ba? Hindi po yan kaya ni Sara. Pigilan niya ang presyo dahil wala ho yan kakayahan, wala ho yan magagawa. Ang presidente nga ho, limitado lang ho. 'Di ba? Ang magagawa nga lang ho ng Pangulo, no? Agarang tulong o fuel subsidy, 'di ba? Para sa ating mga mga motorista, 'di ba? At at pagbawas ng buwis, yan lang ang bukod tanging magagawa ng Pangulo. Pero yan sinasabi mo na binabantayan at pinipigilan ni Sara, kalukuhan mo naman yung Kulukoy. Diyos ko po. Ginagawa mo ng mangmang yung mga viewers mo, Maria Josep. Bakit nasaan ang sinasabi mo na inutos ng Pangulo na itaas itong langis? 'Di ba? Wala tayong napanood at hindi po yan magagawa ni Mr. President Bongbong Marcos. 'Di ba? Dahil itong pagtaas ng langis o pagbaba ng langis ay nakabase po ito sa world market. 'Di ba? Hindi po yan kalukuhan naman yan sinasabi mo na inutos ng Pangulo na
itaas. Nagbabaragsa ka malangsing. May napanood ba kayo mga ka-aksyon? Ito common sense na lang. Hindi po yan kaya gawin ni Mr. President Bongbong Marcos na itaas ang langis. Di ba? Hindi niya nga kayang gawin. Wala nga siyang magagawa na ibaba ang presyo ng langis. Ang iutos niya pa kaya ang itaas? Oh, di ba isang kalukuhan itong sinasabi ni Kulukoy? Isa naman itong kasinungalingan na gusto niyang iparating at kumakalat ho ito dahil may mga share na ho ito. 'Di ba? Itong video niya, 'di ba? Oh, marami naman ho ang mapapaniwala ho nito. 'Di ba? Pero tayo na nakakaunawa. Diyos ko, isang panliling lang at kalukuhan naman ang ginawa nito ni Kulukoy. Kulukoy, masasabi ko lang sa iyo good luck na lang sa iyo. Good luck na lang. Aabangan ka na lang ho namin sa sa social media na paiyak-iyak ka na naman, ha? Oh, sana ho mapansin ho ito ng ating mga otoridad. Dahil ang mga ganitong mga kasinungalingan, dapat ho talaga masugpo ito sa social media. Dahil ito po ay isa din sa malaking problema dito sa social media. Dahil marami ho ang naluloko sa mga ganitong mga creator na wala nang ginawa kung hindi gagawa sila ng isang kasinungalingan para ho sa kanilang sariling interest, para kumita ho mga ka-aksyon, mga kakamping. 'Di ba? Wag ho kayong maniwala diyan na inutos ng Pangulo dahil hindi ho yan kayang gawin ng Pangulo at walang sinabi ang Pangulo regarding diyan sa sinasabi ni Kulukoy na inutos daw ng Pangulo na itaas ang langis. Isang malaking kasinungalingan ho yan. Kayo na mga nagrereklamo sa pagtaas ng presyo ng langis, sisihin nyo lang si Mr. President Bongbong Marcos kung ang agas ng kurodo at gasolina ay galing sa Malacanang. Pero ito, nag-aangkat lang ho tayo, pahirapan pa. 'Di ba? Kaya wag niyo ho sisihin si Mr. President Bongbong Marcos kung tumaas ho ang presyo ng langis dahil nga po, no, sa problema doon sa Middle East sa pagitan ng Iran, Israel at Amerika. 'Di ba? Sisihin niyo lang si Mr. President Bongbong Marcos kung ang agas ng kurodo at gasolina ay nanggagaling sa Malacanang. Kung hindi ba naman kayo mga bulatong, 'di ba? Yun lang ho mga ka-aksyon, mga kakamping. Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world.